yung sudden change of feeling mo. So in real life, ganun ba kahirap magpatawad? Ako mag-a-admit ako, mahirap magpatawad. Mahirap magpatawad, lalo na kung puro tinik ang puso lang sa tao. Siguro, ako yung tipong tao, marami rin so marami rin kasi akin, of course, marami rin nangyari sa akin. And it's really hard to fight for forgiveness. It's yung scene na yun sa hospital scene, it's, I think sa mga movies na napanood ko sa iyo, it's talagang the ultimate sort of powerful scene na binigyan mo talaga ng justice yung ano. So where did you get that yung parang inspiration, or how did you prepare for that scene? Hindi ako isa siguro yung mga pagkukulong ko sa kwarto, yung mga pagkukulong ko sa kotse, yung sa mga pag-uusap mo namin sa director namin, si Direct Joyce, talagang na bawat eksena dapat alam namin tungkol sa atong eksena. Kung sino nga ba si Albert, sino nga ba dito si Albert. Talagang natutuwan lang po talaga kami ng director namin. Maraming salamat sa mga writers na rin. Congratulations. Kahapon ko lang napanood. Talagang lumuha ako. Ay. May dalang katawan eh. Congratulations. Nasabi mo kanina na you're very close to the MBO and then part naman sa background mo. Medyo may part ka na fighter sa part naman. Ano yung naman how much yung in-invest mo as yung bilang artist? As siya, sa ilalahat ko na po ng pelikula, it's okay. Sa lahat ng pelikula na ginagawa ko, there's always a part of scenes. Yan mo ako. And kumukuha na lang ako ng feedback sa mga from different parts. So, dito, ano yung part ng life mo? In-invest para ma-execute mo naman ito. Family, marami rin ako pain when it comes to family, when it comes to my life, my life in general, lahat po ng sa buhay. Hindi ko naman po sinasabi na ako hindi ko nagpumapang, hindi naman po sila. Pero marami rin po ako hindi alam ng marami. Kaya minsan sinasabi lang po nila, bakit yan? Bakit niya siya? Marami nagsasabi tungkol sa akin. Bakit ang tahimik? Bakit hindi epal? Kasi baka naman siguro kung hindi ako tahimik, maging epal naman ako. Mahihiyain ka kasi nung... Bakit si Sian mahihiyain? Meron po yung galingan niya sa bakit po ako naging mahihiyain. Bakit po hindi ako masyado madada. Tawag na rin ako madada. Yun po. So, di ba yung dahil kaya gusto mo mag-side? Mahilig ako makinig sa mga. Mahilig ako makinig sa mga problema. Follow-up lang si Alex. At siya, on a lighter note, kasi the past 2 years, you've hosted Binibini Pilipinas, and you recently hosted the Grand Homecoming. Now, April, most likely April yung competition, but being there, what can you say about, the experience, and at the same time, ano yung share mo na hindi namin nakikita while on stage, and your thoughts about the 2 years ng Binibini Pilipinas Beauty Queens? Sige. You lighter note, medyo bumigat. Lighter na nga yun. Kanina drama eh. Hindi. Ang hindi nyo po nakikita sa Binibining Pilipinas, backstage po, before po kaming lumabas ng aking co-host, nagdadasal po kami. At nakaganito po kami sa isa't isa. Kasi nakakakaba po talaga mag-host ng isang beauty pageant.
alam niyo po yung pakiramdam na nasa taas na kayo ng roller coaster at hindi pa bumababa yung roller coaster, yun po ang pakiramdam bago magsimula ang pageant. Siyempre hindi niyo po yung nakikita niyo lang yung pagkalabas tayo, welcome to the most beautiful man in the Philippines. Yun lang po eh. Pero bago po yun, araneta po yung yung hawak namin na tao eh. And sobrang kabado, hindi kami mapakali sa backstage. At paulit-ulit namin binabasa, natatakot po kami magkamali at the same time. Pero the experience of hosting a pageant, the experience of being there, ay, priceless. Yung feeling na yun na standing in front of the crowd, masarap ng pakiramdam. Being considered as a host ng Binibining Pilipinas for the past 3 years. Very thankful po ako sa trust na binibigay sa akin. No, and the other thing kasi you've been a witness to the crowning moments. Of course, this year nanalo and all. What can you say about yung on your side naman na parang that you were a witness to, you know, eventually yung mga nakikita mong kinokoronahan na nanalo na rin sa international matches. What's going through my head? Yes. Nasasabi ko lang sa sarili ko, wow, kumbaga naging parte po ako ng history nitong mga candidates natin, especially with Pia, na nung lumabas siya nung grand homecoming niya. Talagang yung sinasabi natin nakaka-proud talaga maging Pilipino, nararamdaman mo yun. Kasi parang, grabe, one of our own, Miss Universe. For this year ba, meron ka bang new hobbies or parang new adventures na gusto mong gawin? Kasi parang, yun nga, you've been hosting, you've been movies, tapos may teleserye. Ano yung parang gusto mong bagong gawin na bago this year? Hindi naman po siya bago para sa akin, pero I guess sa lahat po ng mga makakarinig siguro bago po sa kanila. Ngayong taon po na ito, magkakaroon po ako ng exhibit sa painting exhibit. Painting? Yes. Ano siya? Oil or watercolor? Oil po. Oil. It's gonna be oil. And sa lahat ng makakarinig siguro bago, pero matagal ko na rin po siyang ginagawa. Venue to follow. Venue na lang po. Kailan ka nag-start mag-painting? Nung high school. It's one of my electives po kasi nag-keep na po. And ngayon lang po, naisip ko yung proper timing dapat kailan maglabas ng magandang piyesa. Okay. Good luck sa... Thank you. Sana makapunta kayo po. Yes. Whenever it is. Ano ang mas preferred mong gawin? Anong mas enjoy kang gawin? Rom-com o heavy drama? Depende po kasi sa material. Hindi ko po masasabing mas enjoy ko gawin ang isang project sa isa. Sa lahat po ng project kasi pag ginagawa ko yun, nilalagay ko talaga yung buong puso ko. So it will be unfair na sasabihin ko, ito lang, medyo hindi ko talaga. Lahat po yun eh. Basta mabigyan po ako, buong puso po yun. After Angel, Luxine, and Gilma Santos, sino pa yung pinapangarap mo makasama sa group? Marami pa po. Kung nasa management na po kung sino po yung gusto nilang Wala kayong ultimate pangarap na makasama? Marami din po. Marami din po. Pwedeng If I can name names, I would like to gusto ko makatrabaho sa katulad ni Bea Alonso, ni Miss Bea Alonso, Miss Ann Curtis, Miss Sarah Geronimo. Marami po. Sa lahat po ng basta mabigyan po kami ng magandang material, tutukan po ng mga dito. It would be a dream to work with all of them. Hi. Jo! I love you. Since Kamusta na yung TV mo? Kasi wala, bumili na siya. Binabayaran na niya ako installment. It's done then. Kasi I've seen you from 4 funerals pa. Tapos two funerals. So. Tapos,
ano, mahihiyain na mahihiyain ka. Ngayon, iba na yung itsura mo. Siguro, Yun din ang I'd like to question ask, ko, buti na lang. siguro, ang tatanong ko, yung part na, if you are, when you reflect, ano yung mga naaalala mo? Funny at saka, siguro, mga may hugot ka mula nung experience mo ng first time kumuha ng pelikula sa ngayon. Mga nakakatawang mga nangyari. Siguro, hindi mo nakakatawa. Ang siguro isang yung sinabi mo yan, ang unang lumabas sa isip ko is pag may nakakausap akong, hindi ko alam kung nangyayari sa inyo, pero ito lagi nangyayari sa akin. And up to now, nangyayari pa rin sa akin na pag may kinakausap ko akong tao, katulad ko ngayon, kausap ko kayo, mamaya-maya, pag mag-isa na lang ako kinakausap ko sa sarili ko, ano ba yung sinabi ko? Yan. Kasi tingin ako sa salamin, tama ba yung sinabi ko? Tapos pagkatapos po nun, malulungkot ako bigla. Sabihin ko, ba't ko ba sinabi yun? Ba't ko ba sinabi? May ganun po ako. Nanguhuli po ako ng mga kasama ko na nagsasalita po na mag-isa. Tapos minsan po, kinikilabutan lang po ako sa sarili ko. Sabihin ko, wait. Ganun po ako. Kasi hindi ko alam ba't ko sinabi na nauunahan po kasi ako palagi lang sa mga pag marami na tao. Yung sinabi ko. Pero nababasa na namin ngayon. Ay, thank you! Nako. Kasi nakita na namin kung paano kapag kagagaling umarte. Salamat po dyan. Siguro kung meron pa ako itayin next drama movie mo, tsaka siyempre mas lalo kami lahat ng mga fans ko ngayon. Dumami lalo fans. Ulit. Yung first time na nakita kita, yung endorse ka for McDo din, yung first commercial mo. Parang iba ka nun, sabihin natin, and you look different. Pwede mo ba sabihin sa akin ano yung meron si Ian ngayon? Sa sarili mo, iba ka kasi nun eh. Wow! Paano mo pag-iba? Sandalin! Meron eh. Ikaw ang magsabi nga sa akin. Ano yung first time na commercial mo with McDo ngayon? You're mas umayat o mas nagkaroon ka na ng confidence? Iba na kasi aura talaga eh. Siguro mas marami lang po, marami rin po akong nakilala. Mga tao, alam kong magiging nandyan po para sa akin. Naalala ko nga, i-explain ko lang po, naalala ko lang yung sabi ni Direk Joyce na huwag ka masyadong magkalala, huwag ka masyadong... sabi sa akin ni Direk Joyce, nung bakit di ka crush na crush, pinakaunang kong pelikula, kasama ko po si Star City. Hanggang ngayon sa Everything About Her, sabi ni Direk Joyce sa akin, which nagmarka po talaga sa puso ko. Pinakitaan niya ako ng quote. Ganun po kasi siya, very simple, pero tago sa puso. Ang sabi sa akin ni Direk Joyce, stop trying to be perfect. You will never be. And I guess, nung narinig ko yun, ang dami lang talagang tumakbo sa isip ko. Even from how many years ago, yung mga sinasabi niya sa akin. And I guess, yun nga, sabi niya, marami kang makikilala ng tao na tatanggapin ka wholehearted for who you are. You don't have to keep on pretending. Maybe po nung, kasi inamin ko naman, marami pa rin. Mas marami po before na insecurities. And feeling ko, I love it. Kamusta po? And even nung una ko pong pageant, naalala ko, good evening, welcome. Thank you, very well. Patay! Pagkatapos, ano napapasa ko? Mali. I guess yun po, marami rin pong, yun nga po yung nakapag-reflect din po. And
yun, yung pag-reflect din po, very important. Mas lovable na si Sian. Thank you. Kung love na nun, mas lovable pa ngayon. Even my daughter, nung nakita kanya dun sa Miss U, sabi niya, Mami, nag-dance kasi siya sa Bali Philippines. It's one of the Si Sia. Sa Bali Philippines, yes. One Hindi of ako the sila dancers. backstage. Once isa siya sa dancer. Sian, Angel mentioned kasi na she had a difficult, you and her had a difficult time Alam ko na yan. dancing together. How long was the take? Ito po. It was okay for me. Ito na po. Si Angel po talaga ang may kasalanan. Ikwento ko na lang po sa inyo para mas makita nyo lang po kung ano yung nangyari behind the scenes. Noong una po, in-explain sa akin ni Direk Joyce kung ano nga ba ang, sabi niya, we need to take some time sa ending. Kung anong gagawin ni Jake at Albert. So sabi ni Direk Joyce, kailangan ko dito pagka-debonair sumayaw. Back in my head, mga 3 days ago pa po bago yung actual shooting, sabi ko, Direk, nag-G-force naman ako eh. Nag-G-force po ako. Siyempre, binilid ko na yung sarili ko kasi alam ko naman po na Direk, kasi nagpa-prod po ako sa ASA. Confidence na agad. Sabi ko, Direk. Sabi niya, hindi, ganito gagawin mo. Ganito gagawin mo. Hindi. Direk. Ako bahala. Tapos mismong take po, 2 araw po namin sayaw. Hanggang sa hinila na po ako ng director ko. Sabi niya, hindi ka ba marunong sumayaw? Hindi ka ba marunong sumayaw? Sabi ko, marunong po ako sumayaw. Sabi niya, bakit hindi kayo nagtatagpo? Ba't hindi kayo nagtatagpo ni Angel? Sabi ko, tinanong ko na lang direct, sabi ko, baka si Angel. Baka si Angel yun. Nilaglag na si Angel. Pero hindi ko alam kung sino po sa aming dalawa. Hindi ko talaga alam kung sino sa aming dalawa ang wala sa beat ng panahon yun. Pero nahirapan po talaga kami doon. Nahirapan kami doon sa eksena. Marami po yun. Sobrang dami. Meron pa po kami nasa side na dance instructor. Nagko-coach. Nag-coach po sa amin. Meron pa po, marami po yun. Tapos dumating na po sa point na, kasi may 2 pong kumakanta. Si Boy, nagigitara po. Dumating na po sa point na nakatulog na sila ngayon. Iyakin ka na lang. Huwag ka na Angel, Sian, maawa naman kayo siya. Nagigitara, wala na silang tapos po yung namin, yung buong cast na kayo na. Ayun na lang ang hinigitara. Parang ilang seconds lang yata yung eksena. Kaya po. Last na. Tapos tinanong ni Direk, ano bang gusto mong gawin dito sa eksena? Lagi ako kayo na-cornyan siya kasi gusto ko you've got something in the world full of... Sauce. Hindi ganun, parang linggo ng wika na. Wag yan! Akala ko ganun eh. Pero yun ang kagandahan kay Direk Joyce, lagi niyang na... Akala ko magaling na ako sumayo. Lagi niyang nasasabi ang totoo. Lagi niyang nasa-challenge. Lahat. Sian, can you give us an update sa Story of Us? Sorry ba sa ito po, ongoing po yung taping namin. At this month po, pupunta kami sa New York to continue yung mga eksena po namin, ni Tin at McCoy. At ito pong Story of Us, iikot po siya sa love story ni Tin at McCoy at how will you keep that love burning kung meron tayo kasi mga kailangan gawin sa buhay, meron tayong mga priorities. Once mag-sink in ang priorities sa isang nagmamahalan, how are you guys gonna stay together? Yun po ang mensahe ko. So talking about priorities, malapit na ang Valentine. Nako! So,
last year sa hot air balloon, meron lumipad na na lovebirds. 3 a.m. po kami nagising at tinawagan ko siya ng mga 10 no, last year. Sabi ko, okay lang mo gumising ka ng 3 a.m. Kasi kailangan sa Pampanga na tayo by 5 a.m. And nakakakaba yung moment na yun kasi hindi ko alam kung ano yung paano ba? Sino mga bang tatawagan pa dito? Kasi hindi ako familiar sa hot air balloon events. Pero yun po, from 5 a.m. hanggang 9 p.m. po yung moment event. So this year, nag-iisip ako kung anong activities ang pwede po namin. Kasi last year air, water, and land. Air and sea. So this year, meron ka nang naisip or surprise pa yun? Hindi pa po, nasa planning stage pa po. Siyempre, alam ko malaking bagay para kay Kim. Alam ko maski hindi sinasabi sa akin, alam ko malaking bagay para sa kanya. Pinaghahandaan ko kung ano man yung namin. Hindi ko siya material na tao, she doesn't expect gifts, but I know she expects effort. Maybe tandem jumping, skydiving. Napagbigyan ko na po siya sa LA nung pumunta po at nagsuka po ako pagkatapos, hindi ko na kaya. Ikaw pala may fear of heights. Hindi pala si Angel of Sin. Si Angel mo nakasakay na siya sa helicopter. Ako po first time ko po yun. First time ko yun. Magiging choosy ka na ba sa mga roles? Ay, hindi po ako hindi po ako mag-choosy sa mga projects in the future. Tulad nga po nasabi ni Ms. Dilma, you're always as good as your last. And she always stressed the value of humility and everything as a learning experience. And I know sa lahat ng projects, marami po ako makakatulong. Feeling ko na pag yung awkward. Awkward? Ang mga in my life, Oo naman, of course. Given the right material po, of course, isa po yan sa mga pangarap kong mangyari sa akin. before everything about her, may fear ka ba? Kasi yung AC, wala dito si Ian, iba yung partner. May fear ka ba na nakunta sa spot sa fandom? Ano po, to be honest, hindi po ako nagkaroon ng fear. Kasi po, I keep quite ako lang po mabilis na I keep a close connection with my supporters po. And nakita ko, lagi ko sila nakausap and at the same time naglalabas din po ako ng sama ng loob, pero I tell them what's going on in my mind, what's going on in my life. Tapos nung, di ba po pagkatapos po ng past tense, hindi na po kami naging magkasama ni Kim sa television. Sa mga events po, nakikita ko pa rin yung mga supporters namin. Dumating po yung ikaw lamang ni Kim, sinusuportahan po nila ng buong-buo yung projects na dumating po yung etiquette ng business. Sinusuportahan po ng buong ng supporters po namin yung project na. And at the same time, nung dumating po yung All You Need Is Pag-ibig, nandyan sila, buong solid words ulit sila. At ina-assure po nila kami na together or not together on your separate projects, we will support kasi we know naman, alam naman daw po nila na everyone has to grow. Everyone, at the same time, hindi naman po, nandiyan naman po sila. All they're gonna give us their love and support. Even Paddington. Yeah, Paddington. Nag-block screening din po sila. Si Paddington, yes. So individually, they promised and they said, and pinaramdam po nila na you will always have our support. Nominated pa sa Sian, since yung si Angel at si Governor B nag-Darna na, ikaw, meron ka bang napupusuan na maging superhero role mo? Para, let's say, if ever, mabigyan ka din ng chance na mag-play na superhero, may naisip ka ba or anong... Isang napakalaking opo. Oo. Isang napakalaking Yes, sino? napakalaking opo. Gusto kong maging, isa po yan sa mga pangarap ko po. Darna? But anyway,
mahirap ikot-ikot. Isa po pangarap po maging isang superhero din. I'm sure lahat po ng artista ay pangarap po maging isang superhero para gumanap na isang tinitila ng mga kabataan to be a role model. Anong particular superhero ka bang inaay? Or ano? Kahit sino po ang superhero. Kahit local or foreign na Oo superhero? naman. Ano? Cosplay. Huwag yun! Pwede siya Superman, eh. Maganda po ang cosplay. May marami, nangungulekta po ako ng Younger Superman. nangungulekta po ako ng sabihin natin mga cosplay weapons, cosplay swords, cosplay Transformers. Mahilig po ako sa ganyan. Mahilig din po ako sa mga Marvel. Pero po parang hindi lang po siguro isipin niyo na lang po yung The Reunion. Parang gano'n po. Cosplay na siya. Baka magtawanan lang po ako. Yes, The Reunion. Yan po cosplay siya. Guys, we'll continue our mga questions in a while lang.